aga mga kautod sa Ginoo. I praise and thank God nga makaupod ko kon mo sa liwat sa aton online devotion. Kag sa aton pagsugod pangabay kon tanan sa pagbukas sa inyong mga Bible in the book of Matthew chapter 28. Pagabasahon nato ng very familiar verse. Kag I think most of us have already memorized this, no? Matthew 28 from verse 19 to verse 20. Amanya dire, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Before kita magpalayon, mga buhay tayo, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this wonderful day na gipukaw mo kami para makatuon naman sa imo pulong. Salamat Ginoo sa imo nga pulong ang mabatian namon sa adlaw-adlaw ang mga devotions sa amo nagakabatian sa mga wali kada Domingo, Wednesday Ginoo. And we pray Ginoo nga amo ning mga butang Ginoo kakatun-an namon kag ka-apply namon sa magkabuhi. Kag kabay Ginoo the same ang amon matabo sa amon as we apply Ginoo ang imo nga pulong nga magpagatun-an subong aga. Titiyan mo kami Ginoo kag salamat gid sa imong pagpakamayo kag sa imong mabugay. Just pray. Amen. Ang ato title subong reasons why Christians should share the gospel. Amo ni bala madamo sa aton kapamangkot. Why should I care about sharing the gospel? Why should I put emphasis about sharing the gospel? Actually, let's be honest, no? Hindi tanan nga mga Kristohanon are a gospel sharer. Kaya they are so busy on so many things na na-forget nila that there is a great commission. The commission nga kita tanan are called not just to continue on, but to put emphasis again sa pagwali sa pulo sa Ginoo. And that's the reason why I want to share to you 3 thoughts subong nga aga to remind us nga kinahanglan ginaton bala mag-share sa gospel. Okay? I think madamo na sa mga discussion about sin sa mo nga butang, but I want to focus only on the 3 things that nakita ugid nga dapat daton ma-remind. Kag ako man sometimes kakalipatan ko man ni nga kagaw amo ning reason man nga kisado do kalaylo man ta sa pag-share sang gospel. So focus kita sa mga iban nga butang nga hindi naton gali na panumdom that amo ni gali isa ni siya sa reason nga ari ko di ga-exist ko, nga ari ko di nagka-pastor ko or whatever sa gintawag ko sa Ginoo. So kabay pa nga amo ni mag-motivate sa aton no sa pagwali sa pulo sa Ginoo. So the first major reason why we share the gospel is first because hell exists. Sometimes pag nag-share kita gospel, gusto naton i-lead ang isa ka individual sa concept that pag ikaw ganin magbato, mapalangit igid. Diba? Amo ginanaton nga no, kag sa ilaya sa mga people, wow, what a blessing, palangit ko. No? Kaya sometimes pag kita motivated, pag kita i-share ginaton ang real sa according to sa scripture sa imo pag-imagine some beauty sa heaven kaga nami gid magatutod to, di ba? Di ba la nami gid, no? Especially makita mo to imo panimalay, especially kung sila man naluwas man, of course makadtugin sila dito. Kita na mo. Pero the same nga dapat man nato ihambal that hell exists. I don't know why people keep on rejecting the concept of hell. Actually madamo sa mga people nga nabatian ko nga ang ilay ang hindi kapati that there is a hell. When ko tanong naton, many times gid giliwat-liwat ni Jesus Christ that hell is real. Kaga kalaway kay amo na no, that is a place nga
not only real, but also a place where people will be judged. No? Sa Luke chapter 12, no? Sa Luke 12, verse 5. Luke 12:5. Amali, but I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him, which after he hath killed had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Sino na ginambil ni Jesus Christ diri? Ang Ginoo. And hell is the place where He will do this, no? He will destroy us. He will destroy those people who don't believe. Kagamo ni, no? Kung panumdaman mo bala, ang mga tao sa palibot naton, kung ianugin naton bala, kung hindi sila gani magbaton sa Ginoo, hindi gid sila maluwas, this is a place for them. Kaya it is hard to imagine nga isa sa mga people nga makadto diri is ang imo mga loved ones because you have denied them the opportunity to share the gospel because sometimes gaka-fail kita sa paghimo sini because hindi naton ginatagan sa importance sa atong gabuhi. Sa mga people nga makita naton sa salakyan, sa mga people nga makaupod naton sa adlaw-adlaw, sa aton mga schoolmates, smile lang kita dira sa ila, pero hindi naton gina-share ang gospel. That is so scary. To think nga ang mga people nga imo ginastorya sa adlaw-adlaw for the rest or may 4-5 years, hindi sila makabati sa gospel because you had failed to share it to them. Toto sa Ginoo, just as animated you are sa pag-share sang heaven, you should also be animated to share it. Because it exists and it is real. This is a place of judgment from the Lord. Ika muna yung low eye diri, no? Ang ibanda ka sa muna, nagano ginaya, may mga people nga do, kisa abalado ka, gila do, sarcastic, or should we say lang do, pilosopo pa sa aton nga word. Pangamba mo, gusto mo bala magpa-imperno? Kailan na yan? Mas namin ito gani kay wala tiya Ginoo. Wala to siya may masugo-sugo sa kon. If only you know what hell really looks like. If only you, actually, awan ni bala, no? Kasadya lang, no? Recently, I was in traveling. Kaya sa akon, sa nag-travel ko, put ko sa, ara ko sulod sang salakyan, nga may aircon. Pero, I don't feel well. Kaya tungod, grabe, tagi isang init. Kag subong, I think, makano kagina do ang experience naton tanan, no? Nga may mga time gid nga pag nagagwa kita, grabe na gid ka init. Kaga I remember man dito sa Baguio, no? I remember a pastor said to me, sa iya nga wali ba niya nga mga people di sa Baguio pag nag-init kani ang adlaw, arata na sa mga building, palago sila. Hadlock sila sa init. No? Wala ka mo kabalo, mas init pag ang impyerno. Di ba? Kung subong gani, galain na imong pamatsyag, subong gani, kalalain ka na imuya, sa kainiton, ano pa na lang ayhan ang impyerno? Di ba? Just think about this. Kung ikaw ya, nakabato sa Ginoo, ako'y free na ko diya. Wala na ako yung palibugan sina. Pero how about your loved ones? Kaya mo niyang second reason nga, agit kilang lang yato na share ang gospel. We share the gospel because this is our way to show our love for our neighbor. I remember one time, no, sa nagasakay ko sa salakyan. Kaya sa nagadiretso ko, may mga motor na nagabalik. Tiyala ko, nagabalik sila man. Nagabalik sila. Tapos, samtang may mga motor mas tubangan naman. Ginasin niya sa sila, hindi ka muda. LTO. Kalandawan, kayo nagasin niya hanay sila, LTO.
Kaga ang iba na ate ang ano ya, iba nga tao ya, kita mo gidyab lang nag-untat la. Ikaw man, kita na mo man eh. Aba mo, ang seatbelt ko ay han. Eh man, kanto wala. Ang amo na nga person, hindi mo kilala. Yet, may concern siya sa imo because balaan niya pag ikaw nadakpan dako gid nga gasto. Diba? Kag kung ikaw man guro sa sitwasyon niya, makambal ka gid. Kung may makita ka nga amo na nga butang, more probably masinyas ka man. Balik ka mo. Or untat ka mo. Check nyo inyong mga lisensya. Check nyo inyong mga problem before ka mo magsalod dito. Kay karon pag nagkanto ka mo to, madakpan ka mo, dako gid nga gasto. What more kung impyerno na ang pagkastoryahan? Diba? What more kung ang judgment na sang Ginoo ang atong pagkastoryahan? Are you not so concerned sa mga people nga nagasurround sa inyo nga kalipatan nyo gid ang pag-share sa gospel? Are you not so concerned about sa ila status sa tubangan sang Ginoo? And it's sad, no? Nga kita nga church, we are so busy on doing so many other stuff that we have forgotten na we are commissioned to share the gospel. We are commissioned to preach the gospel. So instead nga pag lain-lain ang inyo pagchismisan, anong duman nyo? Chismisin nyo man be ang paano ayhan kita makashare ng gospel man? Magkanto ka mo sa inyong mga kumpare, mga friends nyo. Instead niya paggastoryahan nyo be mga wala pulos, istoryahin nyo man be ang Ginoo. Istoryahin nyo be ang paano ang kaluwasan, kung paano mo mahimo ang Great Commission. O sa Ginoo, hell is real. And the concept alone nga makadto ang imo nga love one single mo is so difficult. Actually, ginapanumdum ko na nga kung ikaw bala grabe imo nga pakabaka sa pag-share sa iban pero yung loved ones wala gani nakabaton sa Ginoo. That is my greatest fear. If there is something nga gina-fear again is that hindi ko madala ang akon or hindi ko ma-emphasize maayo sa akon bata ang kaluwasan. Nga siya man hindi niya mag-grasp ang kaluwasan sa uli. That's why biskan bata pa akon nga ang akon nga boy, akon nga child, ginatagan ko gid siya, gina-remind ko gid siya about the gospel. Gina-share ko gid siya. And many times ginabulus-bulusan namo sa akon nasawa. Kaya hindi namon gusto that someday ang amo ni nga bata magatulok siya sa amon sa kawaan ka kung bagay wala gid ka kamukha ba wala nyo gid share ang gospel ba. Yes, it is their choice, pero may ara kita responsibility, no? In Jude chapter 22 and chapter 1 verse 22 to 23 naman niya, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Kung ikaw gay gugma sa imo ang isigauton, you will pull them out. Anami bala sa most of us have read John 3:16, right? Pero ang pinaka-sakon la, if John 3:16 is the heart of the gospel, John 3:17 is a confirmation of the love of God. Kaya mahidiri in John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Ano ba bala? Just think about it. Ang Ginoo nga He is so clean. Hindi niya nakilanlan ang tao. Hindi niya nakilanlan ng anything because He is self-sufficient. He has everything sa iya kabuhi. He could do anything He wants. Yet, naga-concern siya sa speck nga kabuhi nga nag-arise dito sa luta.
kag ikaw na, kag ako na. So concerned that He gave His only begotten Son. Diba? And every time gani nga may Resurrection Sunday, gina-celebrate nato ng iya pag-resurrect. Pero ang iya nga suffering before the resurrection, gina-commemorate nato. Why? Because that is undeserving of Him to experience. Yet He experienced that nga aman because sa aton. Because kinahigugman na kita. If that person, that God who is so concerned for us, concerned about us, naghimo sini, ginhimo niya ang tanan para maluwas kita, para may opportunity kita sa pagkilala sa Ginoo. Bisan pa sa mga pag-atake sang kaway, bisan pa madula ang iyang mga amigo, biskan pa palayuan siya sa mga tao sa palibot niya. Still ginhimo niya nga aman because plangga na kita. Ano paihan kita? Nga kita man recipient lang sang iya paggugma. Kung sa Ginoo, let's be so concerned about the lives of others. Hindi man ta nga maniningad or mga people nga nagapamantay lang sang iban, but be there. Know their situation. Kanami bala sa mga testimony ako nabatian sa mga ladies ang nag-share sang gospel sa welcome booth. Kaya madamo sila naka-experience, nga madamo kuno nga mga people nga ila nga nakilala nga dugay na kuno gasimba pero wala pa kakasharean sa gospel. It is both a blessing but also a sad reminder. Nga damo sa mga people nga kadto sa atong simbahan, pero we welcome them yet, pero hindi naton gina-consider nga maybe may needs sila. May spiritual needs sila. Maybe hindi pa sila naluwas. Kaya kinahanglan nila sa gospel. So kung sa Ginoo, it's so important yet nga i-emphasize kinato na. Not only for ourselves but also for our the people that surrounds us. Emphasize nato na sa ating church. Hindi nato ni-allow nga ang isa ka individual maglakat lang without hearing the gospel. Kagamo na nga aton handom, no? Nga wala sang person, guest, nga magalakat sa aton simbahan, nga wala pa kakilala, kag wala pa kabalo about Jesus Christ. Because we have the opportunity to do so. And lastly, why do we share the gospel? Why we need to emphasize to share the gospel? Because not doing it is a sin. Simple. Not doing it is a sin. Amo to ba niya, no? Sa Matthew nga ito basa. Matthew 28. Amanya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That is a commission nga ginhatag sa Ginoo sa aton. He's physically no longer around. And as a church, we are His body. And we have the responsibility to do the will of Him. The will of our Father, the will of our brother Jesus Christ. To do, preach, and to disciple and lead them into worship the God that saves. So sa Ginoo, not doing it is a sin. Nami balambal ni James
sa James chapter 4 verse 17. Therefore, to him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. Sabi nga reminder. Balaan mo nga sala, yet, or balaan mo nga tsakto, yet hindi mo ginhimo, then sala na sa imo. Balaan mo, di ba? Balaan mo na gid lang. So, amo man na. Balaan mo gid, this is the will of God for you. This is His desire sa imo kabuhi, that we keep on preaching, we keep on sharing the gospel. But if you don't do it, it is a sin. So, kaudod sa Ginoo, hindi meaning kay tungod wala ka share or hindi meaning nga kay tungod ay naluwas naman kuya, hindi na ko kilala mag-share sa gospel. That is wrong. That is Satan's deception sa mga Kristohanon. Ngabi nila kay tungod okay ka na ya, why ka na ya paki sa iban. No. Ang Ginoo wala naman siya pakita ni sa aton. Kay okay na siya. Di ba? Pero yet ari siya nagkari para bayaran natin kasalanan. Nami bala nga ma-remind kita sini. Nami bala nga ma-remind kita how important the gospel is. Kaya kanami man kay I remember a word na nabatian ko sa akong professor before. Mga, once the gospel is shared to you, keep on reminding about the gospel to yourself. Because the gospel is not just for witnessing. The gospel is also for reminding who we are. And sometimes, ang kanami is that when we share the gospel, we are not only sharing to other people about the love of God, but also we are reminding ourselves about the love of God, about who we are in the sight of God. Amo na balaki sa doon na feel naton that that the love of God is not in us because of the problems that arises sa atong kabuhi. Pero sometimes pag nagpadayon kita or pag nagpadayon kita sa pag-share sa gospel, kaka-remind man kita. Amo na balaki sa nagiging blessing sa akon ang pag-share sa gospel because gakatanaw ko gali nga ako man recipient pan sa amo nga pag-iuban. That's why biskan ano pa ka problematic ang aday, biskan damo pa po ba mga butang is ay gapul sa imo down nagaka discourage sa imo still makambal ka gid. Everything will be okay because God had already saved me. Ang ako lang gid i-obey ko siya samtang ari pa ko diri. Worship ko siya samtang ari pa ko diri. Himuon kong iya kabubuton samtang ari pa ko diri. Because ang akong kabuhi labay lang gid. Gusto ko someday pag ako natubang sa Ginoo, hindi ko mahuya kay tungod inbuhat ko ang iya kabubuton sa akon. So kabay pa ako sa Ginoo, pa-remind kita na ikaw, whatever you are, wherever you are, whatever you do, whether you're a pastor or a simple person, layman, you have the responsibility to gospel or to share the gospel. Salamat gid sa pula sa Ginoo. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you sa imong pulong sa pag-remind sa among Ginoo how important the gospel is. Kabay Ginoo that we will emphasize it sa among kabuhi. Kaga i-apply ginamon that we will never forget this responsibility. Nga laboton ginamon ang mga kalag, reach out ginamon ang mga kalag na wala pa kilala sa imo. Kabay Ginoo, gamiton mo kami sa pag-lead sa among mga people sa iyong piilan so that they will also worship you in spirit and truth. Especially Ginoo man sa among mga loved ones. Kabay Ginoo that hindi mo makita kami nga nagalak kami sa paghimo sa among responsibility. Paglambot sa ila, paagi sina Ginoo, sila man makaupo na mo sa great reunion nga imo gina-prepare Ginoo sa kalangitan. Salamat Ginoo.
Nagsaliwat, kinabalik na mo sa iyong pagdayaw. Pagpasalamat. Gusto pray. Amen.